Katulad po ng nabanggit ni Senator Risa Hontiveros, ito pong lugar na ito ay pinamunuan at pinaglaban po ng aking amain, ang dating Governor Carlos Padilla. Ang amin pong pinagmulan ay iisa. At ito po ay ipinangako ko sa kanya na itutuloy natin ang laban dyan. At yan po ay hanggang sa kamatayan niya, hindi po niya pinabayaan ang Nueva Vizcaya. Ang kalikasan po niyan, ang kanyang ipinaglaban noong pa, bata pa siya. Yan na po ang kanyang lugar, Dupax. Kaya po, meron po akong video na gusto pong ipakita sapagkat pinuntahan ko na po ito. Dahil ang apektado po dito ay mga katutubo din. Yung mga katutubo po dito ay magmula sa kabundukan ng Cordillera kung saan pinamugaran po ng mga mining, sila po ay napalayas na ron. Hanggang sila po ay napunta na sa Nueva Vizcaya. Ibig sabihin, magmula nung pinalayas sila sa Cordillera, bumaba ng Nueva Vizcaya, eto na naman po ang mga minahan. Nandyan na naman po ang pangil at kuko ng mga minahan na nagtatago sa mukha ng mga dayuhan pero ang nasa likod ay mga multicultural na Pilipino. Yan pong video na yan, kuha po yan ng drone namin kung saan yan po ay sa Dupax. At ilang barangay po dyan ang maapektuhan ng tinatawag nating exploration daw ng mga dayuhan. Ito pong ginawa nating investigasyon, nalaman po natin, Ginoong Pangulo, na ang taong bayan, maliwanag naman po, no, na dapat konsultahin yung mga barangay. Dapat tanungin yung mga tao dun kung sila po ay maapektuhan ba o payag ba sila na magkaroon ng exploration dun. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, nagkaroon po dito muli ng pangloloko. Sapagkat yung mga tao, sinabi po nila, oh, may nagpunta dito. Pero hindi po yung konsultasyon, hindi po kami kinonsult. At nakakuha po ng permit itong mga dayuhang kuno na mag-explore. Ginoong Pangulo, malinaw po sa ating batas na dapat magkakaroon ng consultation sa mga barangay, sa mga taong maapektuhan, lalo na kung livelihood nila ang maapektuhan. Katulad po ng usapan namin ng ating boses ng masa, Senator Erwin Tulfo, nag-usap po kami. Sinabi ko po sa kanya, Sir, paano naman yan maglalakas loob? Yaang mga dayuhang kuno na mag-exploration kung hindi alam ng local government. Imposible na papasok yan dyan nang hindi alam ng local government. Hindi yan, napaka-imposible na yung sanggunian, ngayon lang sila magrereklamo kung kailan nakapasok na. Kaya sana po, katulad kanina, sinabi ko po sa ating ginoong boses ng masa, sana po iimbestigahan nyo po ito. Dahil sa akin pong pag-iimbestiga, talagang nagkaroon po dito ng matatawag natin na turuan. Turuan, pero habang nagtuturuan, continuous yung exploration doon. Continuous yung ginagawa nung dayuhan puno na minahan. Hindi ko lang po mapangalanan kung sino talaga may-ari nito. Pero alam ko po, darating ang panahon. Papangalanan ko dahil alam ko kung sino ka. Nakatago ka lang. Nakatago ka lang sa pangalang ito dahil malakas ka pa ngayon. Pero darating ang panahon, mahuhubaran ka rin ng maskara. Pero sa totoo lang po, mga mahal kong kababayan, ito pong patuloy na pagsasamantala sa ating mga katutubo, wala na po silang mapuntahan. Magmumula sa isang lugar, tatakbo sa isang lugar, pagdating sa lugar noon, eto na naman ang mga minero. Sana po dumating ang panahon
na ang totoong makikinabang. Kasi hindi naman, alam nyo, wala naman taong kokontra kung ang makikinabang dyan, yung mga taong nandyan. Ang nangyayari, yung mga taong nandyan, palalayasin ang makikinabang, yung mga multicultural na mayaman na, gusto pang maging mayaman. Kaya po muli, maraming salamat po, Senador Erwin Tulfo, sa pagbubukas po ng topic na ito. Senator Risa Hontiveros, kayo po ang inaasahan namin na huwag po itong matakpan. At muli po itong buksan ng buksan sapagkat patuloy po ang pangyayaring ito sa ating mga katutubo. Patuloy po ang pag-aabuso sa kanila. Hindi po ito tumitigil. Patuloy, lagi na lang. Alam niyo po, ang kalikasan parang babae ito kasi eh. Ang babae hindi dapat pinagsasamantalahan, hindi pinangungunahan. Kaya nga yan, inang kalikasan eh. Dapat po laging maging maayos ang usapan. Walang pinalalayas. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Senator Robin. At nabanggit nga po ng mga kababayan natin doon na kayo po ay nakapasyal din ho doon. At tulad po ng inyong ama, ay kayo po inaasahan nila na matulungan sila. Mabanggit ko lamang po, Ginoong Pangulo, na ang Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ay nasa paanan po ng Sierra Madre Range, na bahagi po ng aking advokasya na protektahan po ang naturang lugar at tayo po ay nagpasana ng isang bill para mapangalagaan yung Sierra Madre na yan, Mr. President. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the speech of our distinguished colleague to the Committee on Local Government as the primary committee and the Committee on Natural Resources as secondary committee. You want to say anything? Yeah. Before you act on the referral, Mr. President, I would like to recognize Senator Lauren Legarda, Mr. President. Senator Lauren Legarda is recognized. I'm sorry, I told the majority, I told the sponsor that I wanted to give my comments about this because I was just in Nueva Vizcaya a few months ago, and Ruth Padilla, the wife of the late Governor Padilla, I think a relative of our colleague, Senator Robin Padilla, Mrs. Ruth has been telling me about the opposition of the locals on the exploration happening here. Just to put on record, Mr. President, I believe that the primary protected area across Dupax del Norte and Dupax del Sur is the Casecnan Protected Landscape, which was officially designated under the Expanded National Integrated Protected Area System, or INIPAS, in 2018. If I'm not mistaken, I was a principal author of this measure, and Senator Cynthia Villar was the sponsor. I would like to know whether the good sponsor, Senator Erwin Tulfo, would like to confirm, aside from the area being part of the Sierra Madre Mountains, if the Casecnan Protected Landscape, which is a protected area, is part of this Dupax del Norte and Dupax del Sur area? Because that is the information I have, Mr. President. I believe so, Mr. President, but I still have to be sure. I have to check our records, and I have to confer with the local government, particularly the provincial governor of the province, Mr. President. Yes, I just wanted to put that on record. The exploration site also sits near, aside from the Casecnan Protected Landscape, and also in the Dupax Watershed Forest Reserve. And the locals, the protesters, have been reporting illegal tree cutting, the muddying of rivers due to the road construction for drilling equipment. I know for a fact, and I would like to ask a sponsor, whether the local indigenous groups in the Diocese of Bayongbong have also asserted that this area is indeed ancestral land and a vital watershed for the local indigenous peoples, as mentioned by our colleague Senator Padilla. Mr. President, some of those who were in the protesting this are members of the
the indigenous group who were there, who were also dispersed by police authorities. And most of them are farmers and residents of the area. Ang kailang reklamo, Mr. President, ay ang patuloy daw po na exploration at wala pong pagsangguni sa kanila. At nararamdaman na po nila na may mga violations. There are violations, tama po kayo. Yung pagputol po ng mga kahoy, drilling na nagiging putik yung kanilang mga ilog, Mr. President. So panggamba nila na pag nagtuloy pa po ito, baka mas malala pa, mas marami pang punong kahoy ang mapuputol at mas marami pang mga kababayan na maapektuhan. Hindi lang ang mga indigenous, kundi pati ang buong komunidad ng Dupax at hindi lang po sa Del Norte, kundi sa iba pang mga lugar. Thank you, Mr. President. Since this is simply exploration, it still needs a permit. May I know whether it was part of your speech on the role of the DNR, whether the DNR actually allowed the permits to be granted for exploration, and how could the DNR grant this despite vocal local opposition to this? How is it possible? Maski ayaw ng mga lokal, ay nabigyan ba ho? Opo, Mr. President, that's the reason why we want it. We're filing this motion para po maimbestigahan ng ating local government committee on local government. Kasama po ang environment, committee on environment, dahil ang inamin naman po na MICE Geosciences Bureau, nabigyan po nila ng permit nang wala namang, at sabi po ng LGU, ng sangguniang panlunsod ng Dupax del Norte, ay wala silang ikang approval, maging ang mga barangay areas na kung saan nagsasagawa ngayon ng exploration, they were not consulted too. So, several barangays, including the sangguniang bayan of Dupax del Norte. Mr. I'm President. confused, Mr. President, because the Mines and Geosciences Bureau, per your speech, confirmed giving them an exploration permit. But I am told that the Sangguniang Bayan, the municipal council, issued the resolution condemning the exploration activities. So how can a national government body and the AMB of the DNR issue a permit when even the own SB of this town in Nueva Vizcaya is aligned with the protesters? So, hindi ko po, siguro dapat natin tawagin kaagad ang DNR kung paano sila makakapagbigay ng permit sa eksplorasyon kung mismo ang Sangguniang Bayan ay hindi sumasang-ayon. Sana po ang boses ng mga tao kung sa Sangguniang pa lang ay hindi na po sang-ayon. Sino kayang nakausap nila? That was part of my privileged speech, Mr. President. The people were not consulted, particularly the local government unit of the Dupax del Norte municipality. Last August 26, 2025, the Sangguniang Bayan of Dupax del Norte, Mr. President, issued Resolution Number 109, Series 2025, calling for the immediate investigation and possible cancellation of the exploration permit. Ang ibig pong sabihin, Ginoong Pangulo, nabigyan po ng MGB ng exploration permit ang naturang foreign company na binabanggit din po ni Senator Padilla, na sinasabi raw po hindi niya rin alam kung saan nakakuha ng exploration permit o paano nabigyan. Kaya nga po ang sinasabi po, at ang mayor na po ay lumapit sa aking tanggapan dahil hindi raw po sila napapansin, gusto po nila na makialam po ang Senado para hindi na po itong maulit pang muli. Allegedly, a certificate of public consultation was issued by the local government. However, this was denied, Mr. President, by the Sanggunian. Nakipag-meeting lang po sila but they did not grant the request. Thank you for that. It's possible also, ito kaya'y nabigay ng matagal ng panahon, iba na ang Sanggunian noon at ang LGU head, ang mayor, at hindi pumayag noon or pumayag noon at hindi pumapayag ngayon. Kaya importante po natin malaman sa MGB
kung paano ba ito. Kasi every 3 years, nagpapalit naman yan eh. Tama Pero, po. saan na makakapunta ang mga katutubo, ang mga magsasaka, ang mga taong bayan na walang koneksyon sa politika? Sino na ang makakapagsalita para sa kanila kung nagiging putik ang mga ilog, kung nagiging butas-butas na sungka ang mga bundok at guguho na lang ang mga bundok dahil inuuka ng mga makapangyarihan o dayuhan na wala naman permiso sa mga nakatira doon. Yun po sana ang gusto, Mr. President, ng sangguniang bayan ng Dupax del Norte at gayon din po ng komunidad na sila po ay sana ay nakonsulta. Subalit, ang malungkot po dyan, dinisperse po sila dahil nagpalabas pa po ng isang court order daw ang court para i-disperse po sila. Kaya masamang-masama po ang loob ng sanggunian ng pamahalaan doon, ng lokal na pamahalaan at ng mga residente dahil malinaw na hindi po legal o legit yung exploration permit. Sila pa po ang pinalayas ng mga pulis, pero ayon naman sa otoridad, sa mga pulis, yun naman daw po ay may isang court order. So, makikita lamang po natin talaga dito, Mr. President, na gaano makapangyarihan po ang kumpanya na yun na nakakuha po ng permit, ng court order para i-disperse po yung mga kababayan natin doon. Just for